Good morning. Abala liwat imo kay ingod, nalipay gid ako kay ari ikaw subong. Lipay ko to, nga rin. Lipay man ka mga. Sobragad. Clydel. Before kita magpadayon, kina-welcome gid naton si Clydel. Panis. Siya, Mrs. ni G.R. Panis. Kag si Chrislyn Joy Batalyones. Batalyones. Mga pariente ng mga buset. Siguro, kay mga Batalyones. Kita ko po no? On the fourth God. Kanami gid magdayaw sa Ginoo kag makasiling ka gid nga nami gid magpabilin sa presensya sang Ginoo. Sino nalipay nga ari kasubong? Ang kalibutan nagaselebrar sang ilang pagkabanhaw sang ilang nga Dios. Pero si Jesus kaisa lang nabanhaw kag kaisa lang napatay. So, sa sining nga aga, magabukas kita sa aton nga mga Biblia kag magabasa. Una, duwa na siya kakon aton basahon, Hebrews. Ang Bible. Hebrews chapter 10, verse 10, verse 12, verse 18, kag Matthew 28, verses 1 to 10. Kung nakita na, pwede kita makatindog. Wala po kita ginabutang sa dira para tanan kita magbasa kung magbukas ang aton niya Bible. May balaan ko tanan kita may Bible. Ang mga wala Bible, may ari diri nga bakante nga Bible. Balaan ko ang mga Kristohanon may Bible gidya kay tanan kita may cellphone. Ha? Kanami galit. Sige, magabukas kita. Magsiling amen kung nakita na. Amen. Hallelujah. Sa verse 10, Hebrews chapter 10, verse 10, malumpat kita sa 12, kag malumpat pagi kita sa 18. Hambal diri sa verse 10, kag tungod kay gintuman ni Hesukristo ang kabubuton sa Dios, ginlimpyuhan niya kita sa aton mga sala. Natabo ini paagi sa iya paghalad sang iya kaugalingon nga lawas sing makaisa gid lang. Verse 12. Pero si Kristo kaisa gid lang naghalad para sa aton mga sala kag indi na gid kinahanglan nga liwaton pa. Pagkatapos nagpungko siya sa tuo sang Dios. Verse 18. Hambal diri. Gani tungod kay ang aton mga sala napatawad na hindi na kinahanglan nga magsagi pa kita halad para sa aton mga sala. Kag makadto kita sa Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Dungan kita mga basa. Hambal dira sa verse 1. Pagkatapos ang adlaw nga inupahuway aga pagid sang Domingo nagkadto si Maria nga taga Magdala kag ang isa pa ka Maria dito sa lulubngan kay gusto nila magtan-aw. Karon gulpi lang nga naglinog sing mabaskog kay ang anghel sang Ginoo halin sa langit nagpaligid sang bato nga nagatakop sa lulubngan kag ginpungkuan niya dayon ini. Ang iya hitsura masyado kasilaw nga daw kilat kag ang iya bayo maputi gid kaayo. Ang mga gwardiya nga nagabantay sa lulubngan nagkulurog sa kahadlok kag nagkalatumba nga daw sa mga patay. Verse 5. Nagsiling ang anghel sa mga babayi, hindi kamo magkahadlok, nahibaluan ko kung nga nagkadto kamo diri, ginapangita ninyo si Jesus nga ginlansang sa cross. Verse 6, wala na siya diri, kay nabanhaw siya subong sang iya ginsiling sa inyo. Dali kamo diri, tanawan ninyo ang ginhamyangan sa iya. Pagkatapos adto, nagsiling ang anghel sa ila, kadto kamo gilayon sa iya mga sumulunod kag sugiri ninyo siya nga nabanhaw na siya kag mauna siya sa inyo dito sa Galilea. Dito ninyo siya makita, hindi ninyo pagkalimtan ang ginsugid ko nga ini sa inyo. Gani dali-dali nga naghalin dito sa lulungan bisan hinadlukan sila, nalipay gid sila
sa ginbalita sa ila sang anghel, kag nagdalalagan sila agud sugiran ang mga sumulunod ni Jesus. Verse 9, dugay-dugay nasugata nila sa Jesus nga nagapangamusta sa ila. Dayon nagpalapit sila ka Jesus kag nagluhod sa iya. Ginhakos nila ang tiil ni Jesus kag nagsimba sila sa iya. Nagsiling si Jesus sa ila, "Indi kamo magkahadlok, kadtuin ninyo ang akon mga utod kag silingon ninyo sila nga magkadto dito sa Galilea, dito makita nila ako." Hallelujah. Lord, sa sininga tinion Ginoo, nagapasalamat kami Lord sa imo nga pulong kag sa imong assurance, O Lord God. Salamat Ginoo. Tungod ikaw ang Diyos Ginoo nga tuman nga nagpalangga sa amon na God. Sa subong Lord nga adlaw nagaselebrar man ayhan ang kalibutan. Sang imo Lord liwat nga pagkabanhaw, pero Lord kami nga nakakilala sa imo. Nakita namo Lord nga ikaw gali nga Diyos, kaisa lang mapatay kag kaisa lang Lord mabanhaw, O God. Amen. Salamat Lord tungod ikaw ang Diyos nga wala nagpabilin sa lulungan. Yeah, hallelujah. Ikaw ang Diyos nga nabuhi nga sa diin, naghatag man Lord sa amon sa kabuhi. Salamat Ginoo tungod sa imo nga pulong nangin buhi. Nangin buhi ang amon nga pagkilala kag pagtuos sa imo. Tungod ikaw ang Diyos Ginoo. Iginhalinan sang amon man Lord nga mga kabuhi, O God. We declare Ginoo sa sininga aga Ginoo. We declare Ginoo sa amon nga mga tagipusoon. We declare Ginoo sa amon nga panghuna-huna nga mag-focus kami sa imo Ginoo. Hindi namon no pagdumdumon kun andulo lang amon ginhalinan sa amon panimalay nga mga kagamo Ginoo. Kundi Lord sa sininga aga Ginoo, mag-focus kami sa imo nga handom para sa amon, O God. Ang amon nga desire Ginoo nga makilala kapag namon matungkad namon Lord ang imo nga pagka-Dios. Matungkad namon Lord ang imo nga gugma sa amon, O God. Nga sa diin niya Lord, bisan pang imo gani nga kabuhi ginugin halad nimo para sa amon tanan, O God. Gani Lord, salamat Ginoo sa sining aga nga magatuon kami liwat sa imo nga pulong, O God. Ginabalik gidamon ini nga pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kag sa sininga aga ginatikuluhan ko ini ang aton niya project Brother Ronald. The good news, God's not dead. Sa tagbigan na tingala ka mo, may title ako, gisumbulan ko ba din. Kay sa Friday, kabalo ka mo, nag-text ako sa inyo nga kung gusto nyo, magkanto kita diri, ma-prayer meeting kita, at the same time, may film showing. So, ang ginlantaw nabon, ang isa ka film nga ginlantaw nabon is God's Not Dead. Praise God gid sa mga nagkanto, hambal sa mga nagkalanto, nalipay gid sila sa ila nga ginlantaw. Kag ang ikaduha nga ginlantaw namon is courageous. Courageous, no? Courageous. Nami-nami nga mga movie ang amon niya ginlantaw nga sa diin nakapukat kag siling namon handom namon niya ipalantaw gid sa mga kalalakihan kag mga katatayan. So din ang mga MIB, Amen. malantaw sila. Nami-nami gid siya nga movie. So diri kita ang good news naton nga pagkatun-an sa sininga aga kay ang Dios nga aton nga nakilala wala nagpabilin nga patay. Wala siya nagpabilin sa lulubngan. Wala siya nagpabilin nga mitras tanto ang ginahambal nila pala abuton pa nga mabanhaw. Tungod si Jesus nga aton nga nakilala sa gintun-an naton napatay siya pero nabanhaw siya. Wala siya nagpabilin sa iya nga lulubngan. Kag diri naton makita bala ang resurrection ni Jesus amo ni siya ang pinaka-central nga truth sa gospel sang Ginoo. Amo niya tawag naton the good news. Wala to sing pulos ang iban nga mga pulong sa Ginoo kun wala malang natuman ang promesa sa Ginoo nga ang aton nga manluluwas mabuhi. Kag diri naton makita nga pamaagi sa kay Jesus ang iya nga pagpakamatay diri na aton na angkon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag kun wala na banhaw si Jesus, ang mga testimony naton kag ang aton mga ginahambal mangin wala ini sing pulos. Patay man kun wala si Jesus na
banhaw. Kung tuluko naton sa Matthew 28 verses 1 to 10, dili nato makita nga si Matthew mismo nagtestify kung paano si Jesus nagkabuhi kag paano man siya na patay. Kag si Matthew masiling naton nga isa siya ka tax collector. Kag ang iyang purpose nga ang nagsulat siya is nga ma-prove nga si Jesus is the Messiah and the eternal King. Diri gid ya ma-prove kag ginpakita gid yan ni Matthew ang iya mga pagsulat nga ang Ginoo kag si Jesus nga iya ginakilala amo ang Messiah kag wala sing katapusan nga hari. Gapati kita sina nga si Jesus magakabuhi kag magareign sa aton bilang eternal King. No? Kag sa siniman nga adlaw nagasiling kita. Damo-damo nga mga tawo ang magasiling nga napatay ang amo nga Diyos. Dumduman ko sa muna, kada Friday, gahambal si lula ko. Hindi kay kamo magtrabaho, kay once nga mapilas kamo, or ma-aksidente kamo, wala kamo sang proteksyon, kay tungod patay subong si Jesus. Kung mapilas kamo, next year pa kamo, mapali ang pilas. Imagine na ka na, isang gidya katuig. Diabetic ko si Brother Ahon, kay hindi magayo kung tasin mo sugar. Pero na-prove ko sa una, sa Pulmiro ako nga Bible study, napilas ako sa bato, sa bukid, tungod may busay dito sa amon, Ramon, pang labas sa busay. Nagligid ang bato sa ako niya, kuhanin na siya ng Sabado de Gloria. Nagligid ang bato, kag nagtupagin sa akong tiil, kag makita yun ang piklat sa akong ginya tiil. Nagpuswit, kag tahigid sang 5 katahi. Siling ko nga hambal nila, hindi magpali kung mapilas ka sa tiun sang kwarisma. Pero sa sulod sang isa kasimana, nagamat malang pali ang akong yan tiil. Ako pang nagunting sang tahi, kaya wala na ako nabalik sa ospital. So, dira ko na-prove nga ginahambal sang tao, hindi matuod. Pero ang ginahambal sang Diyos, may kamatuoran. Amen. Kag ang ginahambal sang yapulong, wala siya nagabuti. So, sang time nga si Jesus, nabanhaw, kag sang time nga si Jesus, wala siya nagpabilin sa lulubngan. Diri naton makita nga may mga pagpakamaayo nga ginhatag sa aton. Ano ni siya ang mga maayo nga butang nga gindala sa aton? Nga mapruweba naton nga ang Ginoo nga aton ginakilala hindi siya patay. Ang number 1 gate nga ginhatag ya sang time nga siya na banhaw is number 1, new life. May bag-o kita nga kabuhi. Hambal dira sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17, kag kun si Kristo wala na banhaw ang inyo pagtuo wala sing pulos kag wala pa kamo napatawad sa inyo mga sala. Buot silingon sa aton nga pagkilala kay Kristo Jesus nga diin makasiling kita gipatihan nato nga siya na patay kag siya na banhaw dira naton na angkon ang kaluwasan. Ano ang balsa Ginoo? Kung tuuhan naton kag patihan niya si Kristo Jesus na patay kag nabanhaw, kita maluwas. Kag patihan naton niya si Kristo Jesus, amo ang ginpadala sa Dios para sa pagluwas sa aton. Kita man may kabuhi nga wala sing katapusan. May ara kita nga bag-o nga kabuhi kag masiling naton restored ang aton nga relasyon sa Ginoo. Sang time nga nagpakasala si Adan kag si Eva, nangita gid pamalagyan ang Lord para kita ma-restore ang aton nga relationship. Kay naguba gani. Pero ginpangitaan niya sang pamaalagyan. Isa pa gid ka verse nga basahon naton sa Romans 6 verse 4 to 5. Hambal dira, gani ang pagbautiso sa aton nagapakilala nga sang napatay si Kristo, kita napatay man kag ginlubong upod sa iya. Agud subong nga si Kristo ginbanhaw sang makagagahom nga amay, kita magakabuhi man sang bag-o nga kabuhi.
Verse 5, kag kun nahiusa kita kay Kristo sa iya kamatayon, sigurado gid nga makaangkon kita sang bag-o nga kabuhi pareho sang natabo sa iya sang iya ginbanhaw. So diri naton makita nga once gali nga gintuohan naton ini sa about sa baptism, may iba diri nga nagapahandom pa nga magpa-water baptism. Hambal diri sa gani ang pagpabautiso sa ato nagapakilala nga sang napatay si Kristo kita napatay man kay ginlubong upod sa iya. Agud subo nga si Kristo ginbanhaw sang makagagahom nga amay. So diri naton makita nga once nag-upod kita kag nag-commit man kita sa isa ginatawag ni nga water baptism, kaangay nga ginlubong man naton ang aton nga mga sala. Kag diri naton makita asang butwa diri man nagapakita nga may bag-o kita nga kabuhi, kaangay man sa paglubong kay Jesus ang iya nga pagbangon dito sa lulubngan, may bag-o nga kabuhi. Diri gid pakita sa Ginoo nga He is the redemption of our life. He is the redemption sang aton nga mga kabuhi nga halin sang una patay pero sang time nga si Jesus na banhaw gindalaya kita liwat balik sa kabuhi. Diri naton makita pagkasiling ka gid ya Lord, hindi ako takos nga ibalik mo ako sa kabuhi nga subong ako na angkon. Pero tungod amo kasi nakapalangga sa Ginoo. Amo kasi nakapalangga sa Ginoo, gusto ya nga tagaan kita sang bag-o nga kabuhi. May mga tao nga hindi sila gusto nga magkilala kay Jesus, hindi sila gusto mag-upod kay Jesus. May mga tao nga gahambal, hindi ko kinahanglan ang Diyos. Kag hindi man na si Jesus, Diyos. Tao lang na si Jesus. Pero wala sing iban nga nagapakilala nga Diyos nga nagpakamatay para sa inyo. Wala sang relihiyon nga nagpakamatay kag naghatag assurance sa imo nga kung magsulod ka sa amon, makadto ka sa langit. May ara nga iba nga gahambal sa amon magsulod ka maluwas ka, pero ang hambal sa pulong sa Ginoo si Jesus among pamalagyan sang aton nga pagkadto sa langit. Si Jesus lang gid ang naghambal nga nag-offer sang iya kaugalingon para may kabuhi ka nga wala sing katapusan. Si Jesus lang gid ang naghambal nga ako ang pamaalagyan. Ako ang dalan kag hindi ka makakadto sa langit kung hindi ka mag-agi sa ako. Amo na to bala sa nagligad niya istorya ko. Bisan ano kasulod sa simbahan, basi may tion nga nagahambal ka, kung lautot ka na ni Satanas, parihas lang tagani. Dugay na ko diya ka simba. So tandaan naton, sang pagkabanhaw ni Jesus, ang kabuhi nga bag-o ginhatag ya sa imo. Ang kabuhi nga sa diin makasiling ka, hindi mo pagpatumbayaan. Sino nakakita kagabi isang blood moon? Nalantaw nyo nga ang tingalang mo medyo nagtulong, pero kung tulukon mo ang bulan, nagpula ang bulan. Kagabi ka text ang ako niya bana dito sa bakery. Nakita nyo nga nagapula ang bulan? Nabalya, oo, kaginagina pa na nga nagapula gid. Tapos gin-text niya ang Book of Joel. Basaha sa Bible kung nga anong rason nga ang may blood moon. Abi naton kasi kanami lang sa sa bulan. Ay kanami ang mga tao tapos pag solar eclipse nga mga tao ga-enjoy. Ga-enjoy sila sa nagakatabo sa kawan, pero may significance sila sa aton. May ginapaabot ang Lord. Tandaan naton hambal sa pulong sa Ginoo. Once nga makita na naton niya ang bulan nagapula, kag ang adlaw magadulong, nakita kasi nag-adlaw mo nagitawag nato nga solar eclipse, tungod hambal sa pulong sa Ginoo, malapit na lang ako magakari. Gani hambal na imo ingod, hindi pagpatuybayae kag patuyangi ang bag-o nga kabuhi kag ginhatag sa Ginoo sa imo. Hallelujah. Amen. Ang bag-o nga kabuhi nga sa diin, hindi na dapat naton paggamiton sa sining nga kalibutan sa wala sing pulos. Hindi ta na paggamiton ang aton kabuhi sa pawala nga kabuhi.
Kaya nga, bag-o ka na gani. Bag-o ka na, gintatakan ka na sang Lord. Ginpakamatsyan ka sang Ginoo. Kagina sa isa ka naton, gambahanon, makasiling ka gidya, grabe gidya ang pagpalangga sa Ginoo. Gambal ko, Lord, salamat sa bag-o gidya nga kabuhi ang ginatan mo sa akin. Sa bag-o, kagin bag-o mo nga kabuhi. Kaya nga, kung wala kita nakakilala sa Ginoo, wala ta makita ang pagbago sa aton na kabuhi. Kaya nga hindi kita makabago sa atong kaugalingon. Ang Ginoo kung ni-allow nato ng Ginoo sa atong kabuhi, makita nato nga may pagbago sa aton. Halin sa pagkilala mo sa Ginoo, ginano mo ang bag-o mo nga kabuhi nga ginhatag sang Lord sa imo. Halin sang nakilala mo si Jesus, ginhimo mo bala ang gusto sang Lord sa imo nga kabuhi. Ang bag-o bala nga kabuhi subong nga ginhatag sa Ginoo, makasiling ka bala nga Lord nagahatag ini sa kahimayaan sa imo. Or ginagamit mo para pakahuy-an ang Ginoo sa imo kabuhi. Magsiling kita nga new life. Ang aton sa una nga gina-exercise nga nagaupod kita sa prosesyon. Sino diri sa una gaupod sa prosesyon? Tanan kita halos gaupod sa prosesyon. Wala tanan na ginahimo. Kag masiliya, di wala na kuya ang prosesyon ya pag-o na kuya pero malantaw lang kuya kaya ang ilang nga mga bayo gidya Pastor Bibiya kag ang ilang nga mga bulak bunggaitan gidya na minamit gidya tulokon mo. Wala sang kinalain ang pagprosesyon kag ang pagkadto mo kag maglantaw kay gina-appreciate mo pa ang ginahimo sang kalibutan. Hambal ko kagabi kay Pastor Inday. Samtang nagamuni-muni ako na grabe gid ang nagasulod bala sa ako panguna singkulod. Sa una mangu-mangu man kami sa ginahimo sang kalibutan. Kaangay man sa ginahimo sang kalibutan. Kaya nga agataklan man ko sa bukid dito para magprosesyon. Gabit-bit ka mang kandila. Tapos siling ko, galing siling ko subong na sa ulihin na ginabasa nato ng Bible, si Jesus ang ginalift up, pero nga damo nga klase sang rebulto, ang ginasimba, kag ang ginaprosesyon dito sa banwa. Kung tulukon mo, sino ang ginatibong? Si Jesus yung napakamatay sa imo, o kung ang mga rebulto nga ginapakilala, kag inintroduce lang sa aton. Kag ang tradisyon nga ginmana sa aton mga kanunuan. So nga, ginhambalan kita, bilang Kristiyan, hindi kita dapat magpartisipa. Kaya nga, gimbag-o ka na sang Lord. Ang mga ilikoton, kag ang mga ginahimo sang kalibutan, kung ara ka dira pa, dayon niya nagatulong, kaangay lang, nga nagaupod ka man, kang nag-agree sa ila. Wala sang kinalain. Ang kinalain lang, wala ka nag-upod sa prosesyon. Pero sa pagkamatuod, nagpartisipar ka man sa gihapon. Kag ginahambal ko na umigit po guro ang ilag hindi nga mga pagasto. Ang bago guys sa ligad. May isa kong kakilala sa unang ginaistaran ko. Ang ilang nga gasto sa ilang nga salakyan, pinakanubo na guro 30,000. 50 to 100,000 ang magasto sa isa kaaro. Dira mo makita sa bayo pa lang sa ilang nga ginapakadiyos. Kag sa bayo, kag sa bulak, kag tanan pa, may mga lights pa. Kung tulukon mo, sino ang ginatibong? Si Jesus bala nga napakamatay sa imo. O kun si Maria, nga ginatibong subong sang tao. Hindi lang si Maria, damo-damo nga klase sang ngalan. Misi Santa Magdalena, sino pa dira nga klase sang santa kag santo. Si San Termo. Pero ang matuod nga ginkilala kag nakakilala sa Ginoo may pagbago sa aton kabuhi. Hindi kita sari kasimba sa mga Diyos-Diyos nga silin patay gani. Ang patay hambal sa pulong sa ino. Kung padayon ng mga tao nga nagasimba sa patay, mangin kaangay man sila. Amo na nagligad nga istorya samtang nagapasimento diri gambal. Nga kadamo gid sang tawo nga hindi gid magkilala tayo kay Jesus, no? Tungod na ang ila nga pagkilala sa Dios nga patay hambal sa pulong sa Ginoo, mangin kaangay man sila. Nga matig-a sila kung siran mo sa pulong sa Ginoo. Bungol sila, kay hindi sila kabati kay tungod amo man sina ang ila ginahimo.
Sa siniya nga makasiling ka ang balila, Holy Week. Ang simana wala nagpakabalaan, kundi ang Diyos nga amo ang nagpakabalaan. Nga pirmi ta ginambal, Holy Week. Ang nagpakabalaan ang mga anak sa Diyos, hindi ang simana. Anong mahimo sang simana? Wala man siya kabuhi. Ang tao, ang mga saints sang Ginoo amo ang pwede nga magpakabalaan. Kung tuod kita nga ginredeem sang Lord halin sa kamatayon, tinguhaan naton ang aton kabuhi makita nga may pagbato. Nubo lang niya ako niya wali subong. And number 2, sang time nga si Jesus na banhaw, may ara kita victory. Hambala imo ingod, may ara gi kita ya nga pagdaog. Daog na ta. Hindi lang lango-lango nga pagdaog si Jesus. Hindi lang nga nagdaog siya. Sa pila ka milyon ang iya nga gindaog ang kamatayon. Sino diri na hadlok mapatay? Rapture lang. Diri nato makita sang time nga si Jesus na banhaw. Amo na hambal ito na overcome niya ang ato niya kata. He overcome the grave. Tungod bisan pa ang kamatayon, wala nakapugong sa iya nga pagahimuon sa atin. Amen. Makasiling kita, una-una mo itong inasang time nga si Jesus na banhaw, may ara kita nga bago nga kabuhi. Pakita ya ina. Ay ikaduha nga ginpakita ya, sang time nga siya ang napatay kag nabanhaw, may victory kita. Hindi buo silingon nga tungo, amo lang gin-overcome sa Ginoo sa aton, ang aton mga salauna, biskin pakamatya niya kita, tungod sa aton makasasala nga kabuhi. Tulo ka, mo ingod ko wala gin sa dagta. Tanan kita may dagta. So, amo na ang ipakita sa Ginoo, kinahanglan niya mapatay para nga kita may kabuhi man. Kaya makasini ka subong, di subong kay makasasala mong gihapon, nakasala ka, kay tungod ari ka pa din sa kalibutan, pero ang Ginoo willing maghugas sa imo. Ang Ginoo willing nga magpatawad sa imo. Kag pasiling ka subong, di bag-on ako gani Lord, pero damo-damo ko mga challenges sa akong kabuhi. San si Jesus, nagaministeryo diri sa kalibutan, damo-damo man persecution sa iya. Pero wala siya naguntat. Wala siya nagmukmok sa higad. Kundi nangin maisog pagid siya sa paghambal sa maayo nga balita. Sa subong masiling ka man bilang Kristiyan, tuod may bago ko nga kabuhi, nakakilala ko sa Ginoo, pero damo-damo man pagtilaw sa akon. Pagtilaw lang. Pero ang hambal dito ina sa aton nga kanta, maagi lang ina. Kag masiling kasubong, damo-damo man ko failures bilang Kristohanon. Pero tulo ko naton, si Jesus nangin overcomer. That is why ang tanan nga mga yakanakan dapat man mangin overcomer. Sino diri pirmi gahambal? Lupay-pay naman ko, Lord. Subong nga si Mana, kuha naman ko. Wala gid ko hay naman ko. Wala gid. Pero tulo ko naton si Jesus. Wala siya nag-give up until nga wala niya nakuha ang victory nga ginaman sa iya sang Amay. Ang tagsa-tagsa sa aton may victory nga ginaman ang Ginoo. Gani hindi ka magsiling, hindi ko na masarangan. Ang mga nagligad ang mga I can do all things, may lista ko ay sa mga kadali. Hambal ni Pastor Inday sa nagligad sa biyahe naman. Hambal niya, amo na gani kita nga mga Pinoy, nga grabe kita nga atong pagpanikaso, nga mabasketball, putot gani mo. Pero siling niya, kung mag-record, ano ko ito, ng tutukan na lang gid sa mga Pinoy, ang football, madaog kay hindi man kinahanglan ang height sa football, ang kinahanglan lang madasig ka, magdalagan, kag makusog ka magsiba.
Silingkod, di balaan mo pa sulinday, ang hambal naman sang tao naman, kung nagabasa sang Bible, I can do all things through Christ who strengthens me, hindi ka magbasket. Silingkod, tiyan mo naman na ilay ang memory verse. Di bisang putot ako, tungod hambal sang pulong sa Ginoo, I can do all things through Christ who strengthens me. Di pwede siguro, samtang nga basketball, ang mga putot nga tao, strengthens ang Lord, palabaw ng imo kamot, para ka-shoot sang bola. 3-pointers na tingin. No? Pero diri naton makita nga ang Ginoo naghatag sa aton sang victory. Amo na nga masiling ka, may time nga masiling ka nga may victory gid ko, wala sang failures, wala sang testing, wala sang mga problema nga mag-abot, hindi ka masiling nga maging victorious ka. Kaya wala ka ka-experience sang failures. Pero once nga nakaagi ka sa persecution, kaagi ka sa kabudlayan, kag na-overcome nimo ina, makasiling ka, I am a victorious Christian. Kaangay ni Jesus, hindi siya masiling nga victorious kung wala siya nabanhaw. Pero tungod wala siya nagpabilin sa lulubngan, makasiling sa ara saya the victor. Masang kanta na to, the victor is living in me. I got the victor living in me. Dili na ito makita sa 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Kay gindaog sang tagsa ka anak sang Dios ang kalibutan, ginadaog niya ini paagi sa pagtuo. Ambal pagid, gani sino bala ang makadaog sa kalibutan? Ang pamangkot. Ang tawo nga nagatuo nga si Jesus amo ang anak sang Dios. Gani kung may mindset ka pa dasi mo na, wala akong kapati kay Jesus. Kay si Jesus, tawo lang. Irisunda na lang ni ang ining nga verse. May mga pagtuluhan nga naghambal nga si Jesus, tawo lang kag hindi sa Dios. Irisunda na lang ni siya nga verse. Kaya nga, makita galing naton kag mangin mandadao kita pamaagi lang gid kay Kristo Jesus. Amen. Si Kristo ang nagahatag sa aton sang kusog para magka-overcome sang tanan nga ginaatubang naton. Amen. Amo na nga may mga tawo nga nahadlok nga mapatay. Pero once nga ara kay Kristo Jesus, masiling ka, yes, promotion to na ni Lord. Sa muna nga ako niya tatay, hadlok siya nga mapatay. Sa ulihi, hambal ko, kung gusto mo mapahuway, ihambal sa Ginoo. Lord, ginatugyan ko sa imo ang akong kabuhi. So, tira naton makita nga ang aton kabuhi, hindi gali, buot silingon nga mapatay kita, mastap kung Kristohanon kita. Ang Kristohanon, once nga mapatay, it's a victory. Tungod i-promote ka sang Lord sa kabuhi nga wala sing katapusan. Timambal ka paano, abi ko na backslide ako. Ang imo victory, failure nimo. Kag makadto kaya hindi sa wala sing katapusan nga kabuhi, kundi magakadto ka sa kabuhi nga wala sing katapusan nga pag-antos. Pilion mo na sa duwa. I-promote ng Kaya nga, aging design sang Lord, gimpakita niya sa iya pagkabanhaw nga siya mandadao. Bisan pa ang kamatayon. Amo na nga masiling kita subong bilang Kristohano, di kita mo damong kung gani problema mo. Hindi ako mangin victorious. Pero tandaan mo utod, gin-design ka sa Ginoo. Gintandog ka sa Ginoo. Kagin allow ka sa ang Lord niya makakilala sa iya tungod balaan niya nga ikaw mangin mandadaog nga Kristohano. Isa pagin sa 1 Corinthians chapter 15 verses 54 to 58. Hambal diri. Gani ko nang ini nga lawas nga madunot mabayluhan na sang hindi madunot, kag ko nang ini nga lawas nga mapatay mabayluhan na sang hindi mapatay, matuman na ang ginsiling sang kasulatan. Gindula na sang Dios ang kamatayon. Verse 55. Tidiin na ang imo kadalagan o kamatayon. Diin na ang imo gahom. Ang kamatayon may gahom lang sa aton tungod sa sala, kag may gahom ang sala tungod nga may kasugwan. Verse 57, pero salamat sa Dios tungod nga paagi sa ginhimo sang aton Ginoong Hesukristo, ginhatagan niya kita sing kadalag-an sa sini nga mga butang.
Gani, mga hinigugma ko nga mga utod kay Kristo, magpakalig-on kamo kag indi gid malingkang sa inyong pagtuo. Magmapisan kamo sa ginapahimo sa inyo sang Ginoo. Kana hibaluan ninyo nga may pulos gid ang inyong pagpangabudlay para sa Ginoo. Amen. Buot silingon, tanan kita nga mga Kristohanon kay nakakilala sa Ginoo. Wala ka na design nga permi ka perdi. Ang perdi nga tawo ang wala sa kay Kristo Jesus. Hinga ang hambal dira. Once nga ara kita kay Kristo, masarangan naton. Kag gindisinyo kita nga mangin mandadao. Amen. Diin ka subong sang Lord ginbutang. Ano subong imo sitwasyon? Ano subong imo ginaatubang? Hambal sang Lord, ara ko kaya mo na. Gamay lang na. Amen. Kay ang Lord ara sa imo. Gani makaya mo kag bal-an sang Lord nga ma-overcome mo ina tanan. Problema mo sa imo panimalay. Problema mo sa tanan nga area sa imo nga kabuhi. Ang Lord ang magahatag sang provision para sa imo. Bisan pa, amo na masiling kita wala kita sang una sing paglaom, pero ang Lord naghatag sa aton sang paglaom. And lastly, sang time nga si Jesus na banhaw, may ara kita nga living hope. May buhi. May buhi kita nga paglaom. Hallelujah. Kay sang time nga kun tion nga wala si Jesus na banhaw, wala kita sang buhi nga paglaom. Ano pa abi ang lauman mo? Kay patay. Pero sang time nga si Jesus na banhaw, may ara kita nga Amen. buhi nga paglaom. Kaya nga, ang Diyos mo na buhi, wala siya nagpabilin sa lulubngan. Hambal dira sa 1 Peter chapter 1 verses 3 to 4. Dayawon ta ang Diyos kag Amay sang aton Ginoong Hesukristo. Tungod sa iya dako nga kaluoy sa aton, natawo kita liwat sa iya pagbanhaw kay Hesukristo. Amo ini ang nagahatag sing dako nga paglaom nga may ginatigana ang Dios sa aton nga pala nublion. Bal pag ini nga pala nublion didto sa langit permi matinlo kag matahom kag indi gid madula. Ano bala ang aton nga ginalauman sa pila ka adlaw? Anong buhi naton nga ginauyat-uyatan? Amo ni siya ang paglaom nga bandera, amo nang kabuhi nga wala sing katapusan. Hallelujah. Tungod sa iya dako nga kaluoy sa aton natawo kita liwat sa iya. Masig amo na pirmi na balik-balik dato nga natawo kita liwat. Amo na nga ang may salvation. Kag ginawag kita nga mga born again. Hindi sa sikta, hindi sa grupo, kundi masiling kita nga born again nga ginbag-o sang Ginoo. Amen. Amen. Ang aton experience hindi na mabaylo, kag hindi na makumpara, kag hindi man ina makawat sa ibang kaimo na experience. So dili nato makita nga amo ini ang naghatag sing dako tungod gimbag-o kita sa Ginoo, ang aton nga ginalauman nga ang aton nga palaaboton may palanublion kita nga nagaaman sa aton. Ang palanublion niya ginaaman sang Lord sa aton, amo ni ang langit nun. Amo na nga sa subong masiling ka temporaryo ang tanan-tanan. Ang tanan niya mga pagkabutang nga yari diri sa kalibutan temporaryo kag umalagi. Pero may eternidad nga nagaaman sa aton. May eternidad nga nagahulat sa aton. Kung imol ka diri sa kalibutan nga mapatay, praise God! Kay dito sa langit, ikaw ang manunubli sang bulawan. Amen. Kung grabe man di subong ang imo pag-antos, praise God! Dito maga-enjoy ka sa ginharian sang Diyos. Kung grabe man subong diri ang imo problema, ang Lord paglabot mo dito, magakanta ka kag mag-aambas sa Ginoo. Kay wala na dito problema. Amo nang ato niya nga buhi nga laumang. Hindi mo ya pagtulokon subong. Ngay ba wala gid ako di subong sang mga pagdaog. Wala gid ako subong sing pagalauman. Ang Lord ang nagahatag sa aton sang buhi nga paglaom. Ang balpagid sa John chapter 10.
Ambal dira sa pula lang nga basahon naton. Pero ako iya nagkadto diri sa kalibutan nagud mahatagan ko ang mga tawo sing buhi. Kag ini wala gid sing kulang. Sa kabuhi kag wala gid sing kulang. Amo lang ato niyang handumon. Ang handom lang niya sa Ginoo sa aton, tagaan kita sang bag-o. Kag kabuhi nga masiling iti wala sing kulang. Kulang masiling ka, permi lang ko ginakawatan, kay ginaalaw mo man niya magpakawat. Permi lang ko kulang. Pero ang handom sang Lord, hindi ka pagkulangan. Kaya handuman niya sang may handom ang Ginoo sa aton, may handuman ang panulay para sa imo. Handom sang panulay araw, kawatan namo pagpangawat, pagpatay kag pagguba. Amo nang handom sang panulay. Masigati siya hindi na naguro Kristohanon? No. Ikaw pa subong ang target. Ikaw gid ganing pinaka-target kay na Christian ka na. Kay gusto sang panulay, hindi ka magpadayon sa iya. Hindi ka magpadayon sa Ginoo. Gusto ya ikaw gubon. Gusto ya ikaw pasyon. Gusto ya ikaw nga kawatan tanan. Kawaton ang tanan-tanan niya ginhatag sa Lord sa imo. Ang peace of mind, ang manggad, ang maayo nga relasyon, ang gugma, ang pasyon para sa iban. Gusto ya na kawaton. Pero ang plano ya sa Lord sa aton, amo nga amo niya, pero ako iya nagkadto diri sa kalibutan. Amo na nga gin-allow sang Ginoo nga si Jesus magpakatawo para ang tanan nga nakakilala sa Ginoo may bugana nga kabuhi kag hindi ka pagkulangan. Masiling ka, tinga mo na permi ginahambal mo, kami permi, wala kami kakaon, kag kami kulang permi, do hindi pa ko gani kalakad, do hindi pa ko kaplite, pulo ka piso. Hambal man sang Lord, testingan ko ang imo pagtuo sa akon. Kaya balila ang tanan nga nagapadayon sa akon. Among akon nga pagapakamayon. Dili naton makita niya ang Lord. Wala siya naghandom sa tagsa-tagsa nga magpamigado. Kaya nga may ginalauman kita nga buhi nga Diyos. Buhi nga Diyos nga naghatag sa imo sang paglaom. Kaya nga, dili nato makita man niya sang time nga si Jesus, wala siya nabanhaw, ano pang lauman mo. Pero tungod si Jesus nabanhaw, may pagalauman ikaw nga Diyos kay tungod buhi siya. Pagkasubo-subong nga sitwasyon, nagliga nakahambal ko ni sa ila, sang Friday. Subong ang mga tao nagalaom nga sila patawaron sa ilang mga sala. May isa dito kabalita sa naligad na lantaw ko. Ang ginhimo sa mga tao. Ang handom nila nga patawaron ng ila sala, so ang ginhimo nila samtang nagatakulad sila sa bukid, kay gusto sila magpenitensya, nga gusto nila nga maangkon ang kapatawaran sa Ginoo. Galakat sila nga ginabako lang ila kaugalingon at the same time may nagaupod sa ila nga nagahatag sa ilimnon. Ilimnon gid nga whiskey. Kag may nagasunod man sa ila nga nagahungit kag nagadala sa ila nga sumsuman, pulutan. Ang ila ginalauman nga patawaron sila sa Ginoo, pero sa sala nga pamalagyan. Gininsulto pa ang kamatayon kag ang pag-antos sang aton nga Dios. Sa ginbasa nato gina sa Hebrews chapter 10, ang Ginoo kaisa lang napatay. Ang Ginoo kaisa lang nabanhaw. Aghambal diri, hindi na kinahanglan nyo sulit-suliton mo pa. Ulit. Hindi na kinahanglan nga kada adlaw or kada Semana Santa, ikaw lang magpakabalaan. Kay hambal sa pulong sa Ginoo, kaisa lang napatay, so hindi na kinahanglan nga magsari ka pahalad para sa imo nga sala kag patawaron. Kaya nga, ang kabuhi ni Jesus, sakto na kag buo nga patawaron ang sala sa bugos nga kalibutan. Kasubo panumdumon, kag kasubo tulungon. Nga sa diin,
maano sila, mga malandong, pero ginahimo pa, samtang nagalakat, nagainom pa sa whiskey. Ang kakatabo pagid, kindugangan mo pagid, ang sala, naginhimo ni. Kaangay lang nga sang time, nga ikaw nagabanot, nagahanot sa imo kaugalingon, pakahuyan mo, kag ginainsulto ang Ginoo, nga hindi patuya Lord takos, kag hindi patuya lubos, kag hindi ko pa maangkon ang kaluwasan, pamaagi lang sa imo nga pagpakamatay. Kinanglan ko pa ya mag-antos. Kinanglan ko pa ya nga ako mismo, sakiton kong akong kaugalingon para mapatawad na nang ako nga sala. Which is yung hambal sa pulong sa ino. Once nga tuuhan mo lang si Kristo Jesus, hindi na kinanglan nga imo nga kaugalingon, kastiguhon mo. Libre na gani nga kaluwasan, grasya. Amo na pang aton nga mga pangamuyuan kag labuton nga mga tao. Kay nga subong damong ang mga tao, amo man gyapon ang ginahimo. Pero siling ko nalipay gid ako bisan dito sa amon sa Puruguan. Sang una do hambal ko sila pilo ginaiya nga barangay nagasaka gid sa bukid. Pero sa subong makita gid nga gamay-gamay ang nagasaka kag naga-rosaryo pakadto sa ibabaw. Kag amat-amat nga narumpag ang spirito sang idolatry. Hallelujah. Amat-amat nga nagakarumpag kag nagabukas ang panghuna-huna sang tawo tungod Amen. sa aton man nga pagpangamuyo. I don't know, subong kung ano kadamo ang nagprosesyon kay wala man ta kakita. Hagapon na to kami sa Banwa, hambal sa Banwa. Kung nakita mo ng dalan, silinder nagaputi-puti, amoy na siyang agi sang kandila. Pilaayhan kagatos or linibo ka kandila ang naubo sa tanan niya grocery store para may uyatan ka. Kay ang ila ginalauman, once ginahimo ina nila, ginapasidunggan nila ang Ginoo. Pero kung tulugo naton hambal sa pulong sa Ginoo, hindi na kinahanglan niya kada tuig. Magsari ka halad para sa imo nga kaluwasan. Gusto sang Lord nga aton iya nga lauman ang ginahatag niya sa aton nga sa diin buhi gani ka ginaaman niya sa aton. Buhi nga paglaom nga sa diin ang aton nga mga kabuhi sa pila ka adlaw manginyara sa iya. Wala sing handom sa aton kada isa diri nga hindi magkadto sa langit. Amo na pirmi, sino gusto sa langit? Ako. Sino gusto sang pagpakamayo? Ako. Pero ang pamangkot, ara ka bala sa kabubuton sang Ginoo. Diri naton makita nga ang Lord iya ara gid nagatang-ay sang iya pagpangamaayo sa aton. Ara gid ang iya gusto nga ang iya mga kaanakan magalaom sa iya permi. Hindi ka maglaom sa mga butang nga wala nasulat sa Biblia. Hindi ka maglaom subong summer makadto ko anay sa almanaki para maglantaw sang akong futuro. Kag subong halo sa inyo naga Facebook malantaw ka anay sa imo horoscope Idang. nga ang Lord iya ara gid nagatang-ay sang iya pagpangamaayo sa ato. Ara gid ang iya gusto nga ang iya mga kaanakan magalaom sa iya permi. Hindi ka maglaom sa mga butang nga wala nasulat sa Biblia. Hindi ka maglaom subong summer makadto ko anay sa almanaki para maglantaw sang akong futuro. Kag subong halo sa inyo naga Facebook malantaw ka anay sa imo horoscope. Idang verse ng oras ko na. Horoscope. Kalalatan, kakaladlukan ng palabuton mo, horoscope. Ang ginalauman mo lang ang hambal sang tao. Sa nagligad, paglakantamon sa liganis, may samtang nagaulat ako kay Pastor Inday, may isa ka tigulang, kay isa ka babae. Gapungko. Sa uligis, istorya lang sila. Sa uliging kuha yan ang kamot sang babae. Hambalya, baw, ini nga, ang imo nga puturo, mangin manggaranon, ikaw manong manggaranon, ikaw, amarasa. Pus hambalya, hay, manong manggaranon, gida ko, dasun, basta daw, ay naku kabati sa ibang istorya, sa hambalya, bala mo ako, day.
hindi ako palahubog, pero gainom ako. Kaya nga manog, ano ako ya, manog bulong, di bawal na sa akon ang palahubog, pero kamay lang ginainom ko. Inom ka pa. Kamay lang ginainom ko. So, ang babae nga doon, nga batyag ko, ginabati, siyempre, ginhambal pa kada, manog manggaranon, amo tong ginlauman niya na. Ay, sis, manggaranon ako. Ginbasa ang iya nga, badlit sa iya palad. Pero balaan mo nga hindi na ang dapat mo lauman. Ang lauman mo nga ang Lord ang nagahatag sa imo sang maayo nga futuro. Hindi ang tawo ang nagahambal sa imo. Ay, ikaw mangi maayo kagid. Nakita ko gid sa tudlo sa imo kuko. Or sa punta sa imo kuko. Or nakita ko gid sa imo mga kilay. Muna ba lang kaysa ginabasihan ng tao? Or makita niyo na mga kamot sa una? Nga ano ganyan, nagkaputi. Ay, na siya nga mga kamot, ini nga kuko. Amo na siya mga dala nga may damo ka, abyan. Nga kita yun sa una. Basta may mga kaputi na sa imo nga kamot. Ginabasay na kamot. Ginabasay na. Ginambal, ginina. Sa korte, sa mga bibig mo, sa korte, sa mga diri mo, bawi na siya nga tao, pala nubyo, pala nubya. Bawi na siya, ang kilaya, baw suplada, ginina. Sa mga amo na, mga sudyak sign ng tawag, no? Amo na ginalauman, talang mas nga hambalan kita. Pero ang lauman naton nga, angkon ang Ginoo ang maghambal sa imo futuro. Anong futuro nga ginaaman sang Lord sa imo sa ginbasa naton? Pagahatagan ikaw sang kabuhi nga wala sing katapusan. At the same time, samtang buhi ka pa diri, ambal sa pulong sa Ginoo. Ako lang ang nakahibalo sang imo futuro, futuro sa pagpauswag, futuro sa pagpakamaayos sa imo. Amen. Galing ang masubo. Once yung isa katawo ng manggaranon, yung kalipatan niya na ang Diyos. Galain ang mindset. Pero praise God, hambalain mo ingod. Nga kung manggaranon ka, mangin maalwan ka pagin. Pag maranon ka sa lipon ng akon. Magrano na ta. Hambalain mo ingod. Salamat, wala diri isang dalok sa aton. Walang, may dalok-dalok. Kaya nga, ang Diyos nga nakilala naton, wala man kag wala, kag hindi siya nagdinalok sa imo. Bisan pa ang kabuhi nga ara subong sa imo, ginhatag yan nga libre sa imo. That is why, kung ano man ang ara sa aton, hindi mo pag i-withhold, hindi mo paghugakumon, hindi ka masing, ako lang niya. Kaya nga, ako wala kaging pagkamatyan sa imo, wala ka man diri subong. Ay, paano matagal na kasi kung may magrano ka? Tandaan naton ang Diyos nga ato nakilala. Hindi dalok kag hindi siya maiya-iyahon. Gani dapat kita nga mga sumulunod mangin amuman sina. At i-libre ka kung ako. Nagkakatabo sa aton. Galing. Ako na niya. Nakilala ko na yan. Diyos, bahala ka na niya. Libre ka ng pamahoy, no? Wala na kita grasya sa iban. Pero ang Lord, grabe ang grasya sa imo. Grasya sa aton. Pero manong kaysa sa aton, tungod nga nakakilala ka na sa Ginoo, bahala dayang iban. Total ako yung mapalangit na. Pero gusto sa Lord, hindi lang ikaw ang nakakilala. Bugos nga kalibutan, gusto niya nga makakilala sa iya. So, hambala imo ingod, isa ikaw nga pagagamiton sang Lord, nga magpalaknag sang good news. One of you. Kasi hindi ko yan pala hambal. Kag babayi lang ko yan, kasi may mga hambal, ang mga babayi, hindi pwede kahambal. Pero sa ginbasa nato diri sa Matthew 28, verses 1 to 10, ang una nga naghambal kag ginhambalan sang Ginoo, ang mga babayi. Abi tulo kabi, mga babayi. Sila ang ginhambalan sila sa anghel. Ihambal ninyong maayo nga balita. Anong maayo nga balita? Nga si Kristo Jesus wala diri sa lulubngan. Nabanhaw siya. Hindi kita mga Hudiyo, subong nga ginapaabot nila, wala pang Misaya. Subong nga ginapaabot naton ang second coming. Sang Misaya. So bilang hindi ni siya nabilin lang, ang hindi ni siya para lang sa mga lalaki, kag hindi lang para sa mga leader, kundi tanan kita nga mga nakakilala sa Ginoo. May kinamatarong kita nga maghambal sang good news.
may kinamatarong kita sa pagpalapnag sang maayong balita ni Kristo Jesus. Amen. Amen? Amen, amen. Di ba si Masilinga? Hindi ko yan, kay wala ko yan ka-eskwela, wala ko yan kada ang ka-attend permis ang discipleship, hindi ko yan maghambal sa good news. Ang imo experience sa Ginoo, it's a good news. Anong pagbaylo sang Lord sa imo? Anong ginhimo sang Lord nga may pagbago sa imo? It's a good news. Ang bad news kung wala si may pagbago sa imo kabuhi. Hindi na paghihambal basta bad news. Kaya ang dirigin hambal, ihambal mo ang maayong balita. So kung haway diri naghambal, ang malain nga balita, ihambal mo. Kaya nga awas nga bad news, hambal dahil permita maghambal. Anong gusto mong babatian una? Bad news or good news? Hambal na lang siya. Pwede na lang bad news para ma-retain sa imo panghuna-una ang good news. Di ba? So, ang gusto sang Lord, ang ato nga ihambal sa iban, amo ang good news. Good news nga sa diin, may buhi kita nga pala abuton. Amen. May buhi kita nga paglaon. Ganit tandaan nato mga Kristohanon. Kung ang Lord nangin mandadao, ang Lord nangin kapangdanan niya kita gimbago, so hindi kita matuntat sa pagpalapit sa iya. Kag sa sini nga aga, may ipagwa ako nga dili kita ma-end. Ang USB ko, Brother Ronel. Dan, ikaw dahil ka dan. Dali lang ako diyan. Oh, si ano? Sa diribala samtang malantaw kita sa isa kagamay nga video clips. Tulog ko na to kag pamatian nga makasili kita. Ini sa isa ka mahal isa ni kagin kantagina ni mga tao. Oh, gali. Hello. Nakuha ko mas. Dili naton makita bala kung ano gid yan ka-amazing ang gugma sang Ginoo sa aton. Ano kadako kag ano kadalo ang grasya niya sa aton. Nag-start ko lang namin. Tapos yung picture ng price. Ah, sorry. Hindi naman mo. Balik ko ra nila. Unforgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Well, I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted. You were
Hallelujah. Sa aton dira bala nga nakita nga video. It's amazing gid ya ang gugma sang Ginoo sa aton. Hindi mabayaran sa kung ano nga pila. Tungod sang aton nga pagpakasala, ang Ginoo nagpakamatay para sa aton. Ang bali dito kagina, ang Ginoo wala nagkari para sa mga maayo. Kag wala nagakinahanglan sang doktor. Kundi nagkari siya para sa mga may masakit. Kita tanan halos sa una. Amo na ang aton nga ginhimo. Tanan kita may masakit, physically, spiritually. Tungod utod ang aton nga relasyon sa Ginoo. Pero nakita naton nga ang pagpalangga gali sa Ginoo tuman kadalok. Ang hambal sa ato sa isa ka sa ambahanon nga ang aton nga kabuhi magahatag to honor our King sa subong utod sa imo nga kabuhi. Anong imo desire? Ma-honor ikaw o kung ma-honor ang Diyos nga imo nga nakilala. Diyos nga sa diin ang nagpakamatay para sa atong tanan. Diyos nga nag-ulap sa iya dugo kag nagpalansang sa iya nga kabuhi. Impalansang yang iya nga kaugalingon para kita may kabuhi nga wala sing katapusan. Pwede kita makatindog sa sini nga aga. Padayon gid nato ni bayaw ang ngalan sa Ginoo. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Salamat po. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, salamat gid sa imo dako nga gugma sa amon, O God. Nga sabihin niya, Lord, conquer mo, Lord God, ang kamatayon. Para mi, Lord, may kabuhi nga wala sing katapusan, O God. Lord, sa sini nga tinion, yari ako, Ginoo. Yari kami, Lord, nagapalapit sa imo. Ayhan madamo, Ginoo, nga bises. Halin sa nakakilala ako sa imo, O God. Madamo nga bisis ya kaangay, Lord, ya dugin lansang ka namon liwat sa cross. Lord, hambal mo sa imo nga pulong, Ginoo.
Mapalapit kami sa imo, Ginoo. Kay ikaw ang Diyos, Ginoo, nga matutong, nga magapatawad sa amon. Sa subong nga tiniun, yari ako, Lord. Yari kami sa imo atubangan, O God. Liwat, Lord, nga nagapasalamat. Liwat nga nagapangayo sa imo paghugas sa among mga sala, O God. Madamo nga beses, O God, nga nagakahuyan ka sa amon, Lord. Yari kami liwat, Lord, gapalapit sa imo. Nga sa di niya, Lord, ma-remember naman always, O God, ang imo hinimuan sa cross. Ma-remember naman always, Lord, nga ikaw nga Diyos, nga nagpakamatay para sa amon. Ikaw nga Diyos, nga nagtubos sa amon. Nagpamaagi man, Lord, sa imo pagpakamatay sa krus. Hindi lang, Lord, nga giluwas mo kami sa eternidad niya nga punishment, O Lord, kundi samtang nagakabuhi kami, Lord. Ikaw ang Diyos, Ginoo, nga nagaayo man sa amon sa tanan, Lord, nga mga balatian. Nga amon, Ginoo, nga ginasugata, nga gina-experiensya, O God. Tungod hambal mo sa imo nga pulong, bangod sa imo mga labod, O Lord God. Kami, imo ginayo, O God. Hindi lang ginayo mo kami, Lord, physically, kundi ginaayo mo man kami, Lord, spiritually, O God. Gani, Lord, sa sininga tinion. Yari kami sa imo tubangan. Kung kaisa, Lord, bilang Kristohano na masiling kami, perdi kami, permi. Pero Lord, ginpakita mo sa amon. Sang time nga ikaw, nagwa sa lulubngan. Ginapakita mo, Lord, nga ikaw nga Diyos, mandadao. Kag-amo man na, Lord, ang imo handong para sa imo mga kaanakan. Lord, buligi kami. Asa amon pagkilala sa imo, Lord. Adlaw-adlaw namon, Lord, ma-remember ang imo nga ginhimo para sa amon. Nga makasiling kami, Lord. It's amazing love. It's amazing sacrifice na ginhatag mo sa amon. Salamat. Tungod ikaw ang Diyos na tuman niya nagpalangga sa amon, O God. Hallelujah. Hallelujah. Pwede nato ang bahon ng isa kang bahanon. Nga i-remember nato. Samsamo nato. Ang ginhimo sa Lord sa aton nga mga kabuhi. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and Spirit is within me because you died and rose again. Hallelujah, Lord. I'm for
sa Ginoo sa siningaga. Nga sabi niya, Lord, sa tanan ko, Lord, nga sighambahan natin, in all I do, I honor you. Kabayaw mong imo kamot, kag maghambal sa Ginoo, Lord, yari ako subong. Ako nga handom, ang tanan ko, Lord, nga ginahimo. Ikaw ang Diyos nga ma-honor. Ikaw ang Diyos nga mahimaya sa ako nga kabuhi, O God. Ngayon, inapasig, O Lord God. Matamo ako, Lord, sa nga wala ka, Lord, na himaya, pero subong yari ako, ginarinyo ko subong. Kagayhan, bago ka dili nagkanto sa sininga doon. Pwede mo mahambal sa Ginoo. Lord, yari ako. Ginahalad ko ang akong kabuhi. Handom ko, Lord, nga ma-honor ka sa akong nga kabuhi. Handom ko, Lord, nga makilala ko pagin ikaw. Handom ko, Lord, nga ikaw nga Diyos, makilala ko pagin. Diyos nga nagpakamatay para sa akon. Diyos nga nakilala ko, nga naghatag sa akon sa kabuhi, nga naghatag sa akon sa paglaho. Diyos nga sa diin, nga kaysahanon nga nagpakamatay para sa akon. Lord, hindi man ako takot sa imo atubangan, pero yari ako subong nagkapaubos sa akong kabuhi. Napaubos ang akong kaugalingon. Yari ako subong, Lord. Ginatugyan ko sa imo ang ako nga kabuhi, O God. Tungkol subong nakita ko ang imo nga amazing love para sa ako. Nagsasilinga tinion. Kinadeklara ko nga, Lord, sa akon panimalay na ikaw ang Diyos. Ikaw ang Hari. Ikaw ang akon nga agalon. Sa akon nga banwa, ikaw ang Hari. Sa akon baryo, ikaw ang Hari. Sa akon pamilya, ikaw ang Hari. Sa akon sa subong nga sitwasyon, ikaw ang Hari. Sa akon wala akon, ikaw ang Hari na akong pinanakon. Nani salamat, Lord. Na ikaw nga Diyos na amo na kilala sa siningan mo mga pagkakas. Kabisan ano pa, Lord, ang among pag-aatuban. Makasiling kami, Lord. Mangipandagdao kami